Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, September 10 na, 2025, banta ng posibleng bagyo na mabubuo sa second week ng September sa kanlurang bahagi ng ating bansa posibleng manggaling. So aalamin din natin ngayon yung mga lugar na apektado ng easterlies at ng mga localized thunderstorm na nagpapaulan sa bandang hapon at sa gabi. Well, kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe at bahit ng notification bell. Maraming salamat. So tignan muna natin yung pinaka-live weather radar natin. No? Kung makikita nyo, wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Very clear at wala ding low pressure area dito sa Luzon, sa Visayas at ilang bahagi ho ng Mindanao. Pero magkagayon man, kung makikita nyo, meron tayong easterlies at merong mga localized thunderstorm. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Ito hong sirkulasyon ng hangin na ito, tinatawag natin na easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So kung nakikita nyo yung epekto niyan mga kaibigan, hindi yan kagaya ng habagat. Ang habagat usually ay talagang pag may epekto siya, nagpapaulan talaga yan minsan tuwing umaga hanggang sa hapon po, yung monsoon rains na tinatawag natin. Wala rin tayong nakikitang epekto pa sa ngayon ng habagat or southwest monsoon dahil kung makikita nyo, pababa yung epekto ng hangin o direksyon. Ang habagat po kasi ay pataas siya dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong habagat. Nananatili pa rin ang habagat pero mahina o pansamantala siyang humina. Ang tinatawag natin yan na monsoon break. Nangyayari yan kapag wala pong bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tanging easterlies at localized thunderstorm ang nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa, no? At bandang hapon yun at sa gabi po madalas. So dito muna tayo sa ating forecast weather conditions. Sa alamin natin yung posibleng banta ng bagyo na mabubuo, no? Sa second week ng September at kung saan posibleng manggaling. May mga sirkulasyon ng hangin tayo nakakita na pwedeng pagmulan nga po ng low pressure area or kumpol ng kaulapan. So dito muna tayo, no? Sa area ho ng Bicol Region, ilang bahagi ho ng Rizal kasama ang Quezon, Aurora at Marinduque, kasama na rin ilang bahagi ng Northern Samar ay patuloy po makakaranas, no, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil yan sa easterlies, ayun apektado talaga ng easterlies mga kaibigan, mga kababayan. Alam nyo, hindi na talaga tayo nawawala ng sama ng panahon. Kapag walang habagat, bumabalik naman or pumapalit naman itong easterlies. Pero ang maganda dito, wala tayong bagyo or low pressure area. Kasi pag may bagyo or LPA, babalik ang epekto at lalakas ang habagat. Sa ngayon yung habagat ay nananahimik po, no? Sa ilang bahagi naman ho ng Metro Manila, ito medyo maraming lugar to. Metro Manila, ilang bahagi ho ng Mindanao, the rest po ng Visayas, the rest po ng Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa. Ang weather conditions po sa mga lugar na aking binanggit na yan ay maulap na kalangitan pa rin o cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit ay patuloy pong maapektuhan ng mga localized thunderstorm. Ang mga localized thunderstorm mga kaibigan ko, mga kababayan, madalas talaga yan sa hapon nagpapaulan. Minsan yung mga pag-uulan na yan, bugsuan ng malalakas na tumatagal ng isang oras or pinakamax ho niya ay nasa 2 to 3 hours po talaga. Todo na ho yun. Bakit daw madalas tuwing hapon lang? Kapag sobrang init po sa umaga, dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, pag sobrang init, umaga hanggang tanghali ay nagkakaroon yan tinatawag na evaporation ng hangin o singaw po sa lupa, no? Na nagpupunta sa langit, nabubuo yun bilang mga ulap na siyang nagbibigay ng mga pag-uulan tuwing hapon at sa gabi. May mga kasamang pagkulog at pakidlat pa yan at minsan malalakas talaga ang mga pag-uulan. So kahit wala tayong bagyo na minomonitor ngayon, kitang-kita nyo naman malinis ang ating kapaligiran ng Philippine Area of Responsibility. Sa labas wala din, no? Nakita nyo, very clear talaga. Pero hindi ibig sabihin ito wala tayong banta ng posibleng sama ng panahon or low pressure area o bagyo na posibleng mabuo sa mga susunod na mga oras. Kung nakikita nyo wala, possible yan paglipas ng mga ilang oras or isang araw, dalawang araw, posibleng may mabuo. Ngayon, saan ba pwedeng mabuo? Posibleng mabuo ang panibagong low pressure area na ating imomonitor para din mapaghandaan natin. Kung makikita nyo, dito po sa may bandang silangan po ng Luzon, kung makikita nyo, dito sa kalurang bahagi ng ating bansa,
may mga sirkulasyon ng hangin dyan o kumpol ng kaulapan tayo na mamonitor. Ito, makikita nyo mabuti, ang easterlies ang sinusundan ng direksyon ng hangin na yan, yung mga clouds na yan, nakikita nyo yan. Pag yan ay nabuo bilang isang spiral clouds or nagkaroon nyo ng mata, ibig sabihin yung pabilog na parang ipo-ipo, yan po ang posible na maging low pressure area. So dito sa kalurang bahagi ng ating bansa, dahil nga po walang habagat ngayon, naka-monsoon break, no? Walang epekto habagat, low chance na may mabuo dito na low pressure area or bagyo. So possible mga kaibigan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. So ngayon, ang susunod po na bagyo, no, papangalanan na natin yan. Bagyong Merasol ang susunod pagkatapos nitong Silani. So hindi tayo magdedepende sa pangalan kung malakas, wala namang kasing kinalaman yan. Pero mag-ingat pa rin tayo. Pero kung makikita nyo, medyo safe po ang area ng Visayas at Mindanao sa banta ng posibleng bagyo or low pressure area na mabubuo. At kung napapansin nyo naman, kahit po wala tayong habagat ngayon na minomonitor, wala ring low pressure area, walang bagyo, maging alerto pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Lalo na dito sa Metro Manila, sa ilang bahagi ng Luzon, pagka ang easterlies po at mga localized thunderstorm ay nagpaulan sa atin ng isang bugso na malalakas, automatic makakaranas tayo ng pagbabaha tulad ng nangyari nung last month, no? Na yung isang bugso na pag-uulan tumagal, no, ng ilang oras, katumbas yun ng 5 araw na pag-uulan. Baha po ang Quezon City at malaking bahagi ng Metro Manila. Plus, meron pa tayong problema sa flood control. Hindi yan naaayos ngayon, kaya po mabilis na bumabaha. So, mas maganda mag-participate tayo, makipagtulungan po tayo. Dito naman sa area ng Visayas, dito medyo okay po ang lugar. May mga puno rin kasi dyan sa mga area na yan. Yung mga drainage maayos. Kahit umulan po ng malakas dyan dahil sa easterlies, ay kayang-kaya. Naranasan nating masyadong mainit kahapon at okay yun para sa mga pananim natin, hindi po malunod sa tubig. Pero kailangan din natin ng mga pag-ulan. So mini-maintain lamang mga kaibigan yung easterlies, kakaunting pag-uulan lang ang naidudulot niyan at minsan tuwing hapon lang nangyayari. Hindi kagaya ng habagat, nagsisimula ang pag-uulan niya kahit madaling araw, so umaga, tanghali hanggang sa gabi, tuloy-tuloy, no, nagiging consistent. Pero dahil wala tayong habagat ngayon, easterlies hindi dapat pangambahan. Yan ang sinasabi ng ating mga kababayan. Well, nagkakamali ho kayo dyan. Huwag natin baliwalain ng easterlies dahil yan pag sumabay sa mga localized thunderstorm, possible na apektuhan niya, no, ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Pero kung makikita nyo naman dito sa area ng Mindanao ay hindi apektado ng easterlies. Kaya ang chance dito yung mga localized thunderstorm ang magpapaulan. So tulad ng aking sinasabi, wala tayong panibagong bagyo na minomonitor, pero it doesn't mean na wala tayong gagawing paghahanda or hindi ho tayo magiging alerto. Nagbigay na rin ng babalaang pag-asa na ngayon nga pong month ng September, nakamonitor tayo sa 2 hanggang 4 na bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakakadalawa na tayo. May 2 pa na posibleng bagyo na mabubuo bago po matapos ang buwan ng September. And pwede pa yan madagdagan or pwedeng mabawasan. So, kitang-kita naman natin, napakalinis, no, ng kapaligiran po natin sa area ng Pilipinas. Wala tayo na monitor. Pero ang nakakabahala dito ay baka may mabuo, posibleng may mabuo dito sa loob ng ating PAR. Kasi minsan, yung mga LPA or saba ng panahon na nabubuo po malayo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, minsan hindi na yan nakakaabot, no? Bago yan umabot dito sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa Philippine Landmass or kalupaan ng Pilipinas, lusaw na siya. Ang nakakatakot dito ay itong sirkulasyon ng hangin na yan sa iniikutan po ng easterlies. Kung nakikita nyo, posibleng dito na may low pressure area tayo na mabuo. Pero anumang low pressure area mabuo sa anumang parte ng Pilipinas, mga kaibigan, asahan nyo na low chance yan na maging isang ganap na bagyo. Bakit? Hanggat hindi bumabalik ang epekto ng habagat or walang lakas ng habagat ngayon, no, hindi siya makaka-penetrate para lumakas po yung mga low pressure area at maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Noong mga nakalipas na mga buwan, mga kaibigan, wala tayong na-monitor na super typhoon na tumama, no, sa kalupaan at mahihina yung mga bagyo na yun. Pagpasalamat natin sa Diyos dahil ganun po ang naging senaryo. So eto na, no, paalala ko lamang sa inyo, kahit wala tayong bagyo na minomonitor sa ngayon, maging handa pa rin tayo. Linisin natin ang ating kapaligiran, lalo na sa mga bahaing lugar, sa may issue po ng flood control, no, hindi maayos ang drainage, yung mga plastic, linisin natin yan para hindi bumabara kapag mayroong bugso ng mga pag-uulan. At pangalawa, mga kaibigan ko, i-check natin mga light materials, mga bubong natin hanggat may chance pa tayo, may pagkakataon pa, medyo mainit ang panahon, maglaban na rin tayo, no? Dahil kapag nagtuloy-tuloy o nakaranas tayo ng pag-uulan, linggo na naman ang bibilangin natin bago umaraw.
So, gayon din, mag-antabay kayo sa aking mga ina-update sa lagay ng ating panahon. So, kahit walang bagyo, meron man o wala, lagi ho ako nagbibigay ng update sa inyo. Kasi yung ibang mga kababayan natin, gusto din nakakapakinig ng update, no? Hindi lang kasi tayo dito puro update, may mga paalala din tayo. Tapos meron tayong memory verse sa may bandang dulo. So, nakakatuwa dahil umaabot kayo hanggang dito. Lubos ako nagpapasalamat dyan. So, ito pa mga kaibigan, i-check din natin ang ating mga importanteng gamit, no? Mga papeles, mga electric appliances, no? Kung sakali mang umulan ng malakas, hindi natin masasabi yan, nangyayari yan mga kaibigan, yung hindi natin ina-expect na ulan, tapos bigla pa lang ulan. Lalo na may problema tayo ngayon sa mga lugar natin, yung mga drainage po mga kaibigan, medyo may problema. So, iti-take ko po itong opportunity para makapag-share sa inyo ng Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. So, narito na ho ang ating Bible verse of the day. Sa Filipos chapter 4, verse 13, kapatid, narito po ang sinasabi, ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po, no, na talagang may mga bagay na akala natin hindi natin magagawa. Minsan kasi problema agad ang naiisip natin. Pero hindi natin naiisip na merong Diyos na nakatingin sa atin na nagbibigay ng lakas. Napaka-clear naman, no, kung alam ho natin yung faith natin sa isang bagay, kaya natin magawa ang mga bagay ho na imposible. Minsan, ang dami nating mga activity sa trabaho, sa school, kung estudyante man, problema po sa pagbabudget, wala tayong pera, no? Alam nyo, napakaliit na bagay lang yan para problemahin natin. Lalo na yung mga sobrang may mga pinagdadaanan. May mga problema sa buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Siya ang nagpapalakas sa atin, so lahat ng bagay kaya natin gawin. Kaya nga nakakapagtaka yung iba talaga na hindi po nakakilala sa Diyos, no? Pag may problema sila, pinabawi nila o inaanuhan nila, pinapahirapan nila yung sarili nila, and worse, talagang bumibigay sila at alam naman natin yung nangyayari kapag mga ganong sitwasyon. So mas maganda, pag may problema tayo, manalangin tayo sa Diyos, magtiwala ho tayo dahil nakikita naman ng ating Panginoong Hesus yung mga problema na meron tayo. Alam nyo, lahat ho yan, lahat ng mga hinaing natin, nakikita ng Diyos yan. Siya po ay very powerful, hindi po siya limitless. So, kinakailangan lang natin ay i-confess, mag-pray, kasi kailangan din na sinasabi natin, hindi yung porkit alam na ng Diyos na may problema tayo, hindi na tayo magsasalita. Kailangan pa rin nating maging humble, makiusap bilang isang anak, 'di ba? Siyempre ang ama natin, kapag tayo naghihingi ng pakiusap or kinakausap natin siya, nagpi-please tayo, sinusuyo natin siya, ibibigay niya mga bagay na gusto natin. Kahit alam na niya yung pangangailangan natin, mga kaibigan. So napakalinaw naman mga kaibigan na ang totoo talaga niyan, no, lahat ng bagay ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo Jesus. So yan lamang po ang pinaka-short update natin, no. Kung natuwa at nagustuhan yung ating update, maigsi lamang sa ngayon, please pa-comment naman po sa may comment section at next update gagawan ko ng paraan at ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po.